lang po natin yung column A. Kasi po dito sa ating system, mag-import tayo, i-import natin 'yan. Punta lang tayo sa voucher, saka import. Dito sa import po, medyo stricto po yung QCIS kasi dalawang column lang po yung dapat na meron ang isang CSV file. Ang column A, mga voucher codes. Ang column B, yung amount. Dapat wala pong decimal places. Full number po yan. Okay? So, i-format na po natin to. Ang pangalawang column, yung amount, into number. Kasi naka-general yan eh. Tapos tanggalin natin yung decimal places. Click lang po natin to. Ito po. Yun. Wala na siyang decimal places at i-save. Save lang. Goods. So after mo save, punta po tayo ulit sa KLCIS system. Pagkatapos, dito po sa vouchers, click nyo po yung import, browse, at hanapin nyo po sa CSV file na inyong na-edit. So ito po siya. At click upload. Tantayin po na ma-upload. Okay, so hindi siya na-upload. Possible hindi po ito na-save. So save as lang natin. Version kasi ito ng Excel. Hanapin natin to sa SB. Ado. Then save. Yes lang po. Then close. Don't save. So then hanapin natin yung Ado. Then upload. Yun. See? Nag-populate na. 15 trays. Lahat ng voucher codes na worth 20 pesos is nandito na sa ating system. Okay, so ang next step, since na meron na po tayong available na voucher code sa ating system, is bumalik po tayo doon sa voucher.html file. Ito po yan. Dito na tayo sa edit voucher.html or kung dito pa po sa ilalim, ito po. May instruction po dito kung paano mag-edit niyan mamaya. Okay. So, balik tayo sa voucher.html. So, na-edit na natin yung title ng shop. So, since na isang account, isang amount lang po yung ilagay ko, ang gagawin nyo is i-delete mo po yung mga cards na nandito. Ito po. Magtira lang po kayo ng isang card. Yung isang card, ganito po yan yung format. Isang card po, isang buong card po ito. Ito po. Cards pong tawag dito. Yung isang content po nito, yung isang rectangle, isang card po yan. So, i-delete lang po natin ito, lahat ng mga nasa card. Pagkatapos, i-edit po natin yung laman. So, since na 1 hour po, 1 day po yun, gawin natin 1 day. 1 day. Unlimited internet. Tapos, unlimited din yung post time. 5 Mbps yung speed. Tapos, 20 pesos. Change natin ito sa 20 yung amount. Pagkatapos, since na 20 ang amount, dapat 20 din ang laman ng show purchase form. 20 pesos. Okay. Pagkatapos niyan, is i-review mo yung code. So, dapat, ang value dito ng token, same po yan sa token mo dito sa dashboard. So, check mo muna. So, since hindi siya magkatugma, see? So, copy po natin yung token na to at i-paste dito sa value. So, yan lang po yung i-edit nyo.
sa voucher.html. Pagkatapos i-save po natin. File, save or Control S. Save na. Wala na po kayong gagalawin dito. Kasi pulido na. Liban na lang kung marunong kayong mag-edit ng CSS, you can do that. Free po kayong mag-edit, mag-redesign ng portal nyo kung hanggat maaari. I-brand nyo, wala po akong paki dyan. As long as functioning, kasi po ang required lang naman ng endpoint, ito po yung endpoint natin, ito po yung nagbabasa ng API lahat, is dapat may laman po kayo na token. Unique po yan sa bawat client, no, ng KLCIS system. Pagkatapos dapat may laman po na amount sa query. At meron pong number, phone number. So tatlong inputs lang yung kailangan natin sa query. So save, and then preview po natin yung resulta. Ito po yung itsura ng voucher store. Since isa lang po yung nilagay natin na amount. So try natin, no? I-demo natin muna. So paano po ba malaman kung working na yung link or itong store na ito? Punta lang po tayo first sa ating dashboard ulit. Punta tayo sa transactions. Kung makikita ninyo, meron akong demo transactions dito. Nag-try po ako magbayad gamit itong API key noong October 2. Pero gusto po pong ipakita sa inyo kung working na yung ating system. Wala pong first transaction kasi October 8 na po tayo ngayon. Wala pong first transaction. So mag-proceed po tayo sa buy now. Click natin yung buy now. Maglagay po tayo ng number kahit dami lang muna. Dapat ganyan pong format. Tapos click submit. Then pupunta po yan diretso sa checkout. See, wala na po kayong ginawa. Automatic na po. So 20 pesos. Now open na po yung GCash, Maya, GrabPay at Shopee Pay. Kung makita ninyo si Fresh Perfume pangalan ko dyan kasi wala pa akong business permit as of the moment. On process pa po yung ating BIR sa KLCIS voucher system. Meron na po tayong DTI permit. Ito po yung DTI po ni Mrs. yung ginamit ko dito Okay, so hindi po tayo muna mag-proceed sa payment kasi alam ko papasok talaga ito. I-check lang natin kung tama ba yung pag-point ng API. So since kung nakikita ninyo, dalawa po yung nakalagay dito na transaction, i-refresh lang po natin. Yun. See, nakikita nyo po. Pumasok po yung sa transaction logs na hindi po nagtuloy na magbayad. Unpaid po yung status kasi hindi naman po ako nagbayad Tignan nyo, nandito pa rin po ako sa checkout URL. Hindi po ako nag-proceed sa pagbayad. Pero kapag nag-proceed po ako sa pagbayad, malalaman po natin. So try natin, no? Mamaya na. Upload muna natin ito sa Adobe Shop system natin, no? Para isang bayad na lang. Okay, so close muna natin to. So, ibig sabihin po is working na yung ating na-edit na voucher.html. So, ang gagawin po natin is upload po natin ito sa Adobe Shop. Okay, so ang gagawin natin is mag-login na po ulit tayo sa admin portal ng Adobe Shop natin. Punta kayo sa Captive Portal. Ito po ang Captive Portal. Pagkatapos, scroll down. So, ang gamit ko na version dito is 5.1.2. Di po tayo nakagamit ng 5.1.3 at 0.4. So, almost same process lang po ito sa 5.1.4 at 0.3. So, ang gagawin po natin is ganito.
Scroll down tayo sa ilalim, punta kayo sa pinakailalim dito, meron po tayong upload file. Kudos sa Adobe Developer, salamat. Kasi makakapag-customize kami ng aming portal. Upload po. Hanapin po natin yung voucher.html. Ito po yon, yung voucher.html. Click open, and then mag-upload po yan. So, nandito na po yung voucher.html. Tandaan na po natin ang URL nito, other/voucher.html. So, pwede po natin ma-preview ito kahit naka-remote. I-click lang po natin ang itong button. Bubukas po yung Captive Portal. Ibig sabihin, working na po yung voucher.html, is nakalagay na po ito mismo sa drive or SD card ng inyong piso Wi-Fi. Offline na po. Di ba? Maganda. Kasi kapag gusto nyong i-modify, pwede nyo ma-modify ang inyong store. Makadagdag kayo ng duration, prices, etc. Mag-offer kayo ng data rates, etc. sa store. Mas madami po, mas maganda. Kasi 2 columns po ito. Yung cards, magiging 2 columns yan. At maganda sa tignan. See? Maganda sa mata. Okay. So, ang next natin na gagawin is mag-add tayo ng buy voucher button. Kasi po, wala pa po itong buy voucher button. So, ganito lang po yung steps. So, dito pa rin sa Captive Portal, punta tayo sa code editor. Pagkatapos hanapin lang natin yung homepage.html. Click po yung search files. Homepage-html. Ito po. May nilagay na po akong code. Pasensya na. No? Meron po akong code na naka-comment kasi nilagay ko po ito nung tuyan ata. So, sa ibabaw po ng view rates, tinanggal ko po yung view rates na button. Kinoment ko yan. So, maglagay lang po tayo ng ganitong code sa ibabaw mismo ng view rates. Ganitong code, A-class, button info, button large, href. So, pwede nyo po itong i-copy. Tanggalin nyo lang yung data bind. Ito po, na instead of data bind, maglagay kayo ng href. Which is i-hyperlink po ito doon sa ginawa nating in-upload natin na voucher.html. So kanina sinabi ko na kopyahin niyo yung URL ng voucher.html. Nakalagay yun sa other/voucher.html. So tapos palitan niyo ito by voucher. Lagay tayo ng GCash, Maya, or Shopee. Pwede rin nilagay yung GrabPay kasi hindi yan popular sa probinsya sa probinsya kasi ako. Hindi popular yung GrabPay dito. Pagkatapos, i-save lang yung changes. At pwede mo nang ma-open yung 10.0.0.1, lalabas na po yung ganitong button. Since na remote po ang pag-setup ko, hindi ko po makikita ito. Pero di-demo ko lang yung naka-current setup dito sa main ko, dito mismo sa bahay, ang ganitong setup. So, gamit po natin yung version 5.1.4. Naka 5.1.4 po ako. So, ganito lang po yung itsura. Ganito. Balik tayo. Ganito. Yun, ganito sa Captive Portal. Yan. So, may nilagay tayong button na buy voucher code. So, dyan po talaga lalabas yung button na yan sa Adobe Shop kahit naka version 5.1.4
2 ka or 5.1.